ng mga kababayan, Michael Maurelio alias Rene. Ito yung binayaran na witness ni Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy at kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video nito, pag-usapan natin itong kadimunyuhan na ginawa nitong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Ito talaga yung kanilang kalakaran dyan. Itong grupo nila ni Risa Hontiveros, kasama na nga sila Trillanes, mga kababayan. Ganito talaga yung kanilang galawan. Dati si alias Bicoy, binayaran din nila yon para sirain si dating Pangulong Duterte. At ito naman, mga kababayan, itong si alias Rene o sa totoong buhay Michael Maurelio ay inamin ngayon na binayaran pala siya ni Risa Hontiveros, mga kababayan, para sirain itong si Pastor Apollo Kibuloy. At may iba pang pakay pala itong mga demonyo na ito, lalong-lalo na itong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Gusto palang kamkamin nitong si Risa Hontiveros yung mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakakapal lang mga mukha nito. Hindi nyo pinaghirapan pero gusto nyo mapunta sa inyo. Ganon kayo kasakim sa inyong mga kapangyarihan dyan. Bakit nanalo itong si Hontiveros, mga kababayan? Ganito ito kadimunya. Pari-parihas lang yan sila. Sila Trillanes, sila De Lima. Yan yung mga anay sa ating pamahalaan. Galit sila kay Pastor Apollo Kibuloy, kay dating Pangulong Duterte, kay VP Sara Duterte. Dahil itong mga tao na ito ay mga makakaliwa ito. Sabi ko na nga ba noon, mga kababayan, nung lumabas ito si alias Rene, ito bayad ito. Dahil nga sa kanyang pananalita lang noon, nung humarap ito sa Senado, umiyak ito, nanginginig. At halatang pilit yung kaniyang tawag, mga kababayan, yung binabasa nila na script. Gawa-gawa lang pala nitong si Risa Hontiveros, mga kababayan. At kasama si kasama itong ating PNP chief, itong si General Torre. Napakakapal ang mga mukha ng mga tao na ito. Pinagluloko nila ang taong bayan. Dapat managot itong mga taong ito, dapat makulong ito. Ito dapat ang makulong. Dahil mga traidor ito. Magbayad kayo ng witness para lang sirain yung isang tao na wala naman palang ginawang kasalanan. O yung iba pang mga ginamit ninyong witness, na mga bayad na mga witness, noong hinarap nyo sa Senado, dapat lumabas na rin kayo. Magkaisa kayo para mapanagot, para makulong itong si Risa Hontiveros at yung kanyang mga kasamahan. Napakatindi ng mga tao na ito, mga kababayan. Mabuti na lang itong si alias Rene na konsensya, tinamaan ang konsensya, mga kababayan, at nagsalita ng katotohanan. O ito na, wag na natin itong patagalin. Nakaka-high blood itong mga ganitong klaseng balita, mga kababayan. O ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ako po si Michael Maurelio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na, sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker. Tingnan niyo, mga kababayan, para kamkamin lang yung kingdom, yung mga pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon, itong si alias Rene ay baburn out, ha?
Biglang dumilim. Itong si alias Rene, mga kababayan, ay pinaghahanap na ito ni Senador Risa Hontiveros. Virus ka talagang babae ka. Napakasama mong babae ka. Talagang gumagawa ka talaga ng mga kadimunyuhan dyan sa Senado. Pag ayaw talaga ninyo, gumagawa kayo ng paraan para masira sa mata ng ating mga kababayan. At mga kababayan, tandaan ninyo ito. Itong si Risa Hontiveros ay may ambisyon ito sa darating na 2028 presidential election. May plano itong tumakbo na pagka-presidente. Ang kapal talaga ng mukha ng babae ito. Gusto pa nilang kunin, gusto nilang kamkamin yung pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. O patuloy natin to. Ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-Kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa Kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng Kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte
So, 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira. Daming pera ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Nagbayad ng 1 million. Baka sa lahat ng mga witness, mga kababayan, tigi 1 million bawat isa. Kapal ang mukha, no? Ang tindi talaga. Dapat makulong itong si Risa Hontiveros. Ito dapat ang imbestigahan naman. Dahil nga may isa ng witness na bumaliktad na nagsasabi na ng katotohanan. Wala bang gagawin yung mga nasa matataas na posisyon? Yung Philippine National Police, wala bang gagawin dyan? Kaso nga lang, mga kababayan, kasabwat din pala itong si Turi. O yung sino ba ang dapat? Sino ba yung may authority na magsampa ng kaso dito kay Hontiveros? Para naman maano naman ito, mga kababayan, madala naman itong mga taong ito. Pinagluloko nila ang taong bayan. Hindi lang si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang si dating Pangulong Duterte, hindi lang si BP Sara Duterte ang pinagluloko nila. Ang taong bayan, mga kababayan, na nanonood sa kanilang mga kasinungalingang investigasyon. Bayad pala itong mga tao na ito ng tig 1 milyon. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hayop na ito. Tira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay SAP Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat.
Nung mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko, kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking at nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Tiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting
kasama sina Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutor. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni pastor at ng kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasalit si Sister Elizabeth Carion, and kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Joar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si pastor at ang buong kingdom ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali. At ayun ang mga kababayan, detalyado no yung kaniyang pagbubunyag, yung kanyang pag-amin mga kababayan, talagang detalyado. Kitang-kita natin na ito'y totoo yung kanyang mga sinasabi. Ito mga kababayan, matindi ito dahil nga isa sa kanyang mga ibinubunyag, ito yung gustong kamkamin, gustong agawin ni Risa Hontiveros yung mga pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. O anong tawag niyan mga kababayan? Di ba ang kapal ng mukha? Ang kapal ng mukha ng senadora na yan.
Yan pala talaga ang hangad niya. Yung makuha niya, yung mga pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. At malalaking halaga mga kababayan, yung mga ibinabayad sa mga peaking witness na yan. 1,000,000. Pag halimbawa may makasuhan pa sila, tig 1,000,000 pa. At hindi mga kababayan. Kaya noon pa naman, noon pang kasagsagan ng Senate hearing na yan, ay hindi na ako naniniwala. Dahil nasubaybayan ko rin yung mga ibang ginagawa lang Senate hearing laban kay dating Pangulong Duterte na gumagamit talaga sila ng mga peaking witness. Katulad ni Matobato. Nakasama pala niya si Matobato mga kababayan. Si Elias Bicoy. At kung sino-sino pa. Talagang gusto talaga nila na masira itong si dating Pangulong Duterte. O pinatira pa pala ito sa kondominium nitong si Risa Hontiveros. Anong tawag niyan mga kababayan? Uulitin ko lang, anong tawag sa mga ganyang klaseng tao? Mga demonyo yan. Ang kakapal ang mga mukha ninyo. Ginagamit ninyo yung inyong mga posisyon para makapanloko kayo ng mga Pilipino. Gusto pala ni Risa na agawin, kamkamin ang pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Dapat itong si Risa Hontiveros mga kababayan, makulong ito. Ikulong si Risa Hontiveros. Risa Hontiveros. Iyan lang dito lang muna at hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Lumabas rin yung katotohanan. Yun ang dito lang muna at once again. Mag-shoutout pa pala tayo. Hindi pa pala tayo matatapos. Mag-shoutout muna tayo. May nagpa-shoutout din sa akin dito. Shoutout kay sino ba ito? Shoutout kay Corazon Gonzales from Nevada, USA. Shoutout. Maraming salamat sa iyo, idol, Ma'am Corazon Gonzales mula sa Nevada, USA. Salamat rin kay Sit. Shoutout daw sa Camarines Norte. Maraming salamat at shoutout sa lahat ng mga taga Camarines Norte mula kay Sit. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Robert Artiaga. At shoutout na rin kay Ma'am Berge Verelios ng Apulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Elisa Borbi, kay Ma'am Susan 76, kay Rudy Gan. Shoutout na rin kay Ariel Untalan. Shoutout kay Noel Di Guzman, shoutout idol. Kay Jerome Iron. At kay sino ba ito? Kay Andy Iglesia. Yun ang dito lang muna at once again. This is Rundi TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.